ito, hindi ko lang to sentimiento. It's the same thing sentiments na naramdaman namin nung first hearing na imbis na tanungin ka tungkol sa subject na si Marcos Jr. ay dapat aarestuhin o i-raid noong March 11 of 2012 doon sa 46C, doon sa Rockwell na yon. Pero ang naging line of questioning ni Senator Jinggoy Estrada na I hope makabawi siya sa second hearing will still give him a chance. Okay? Ako, I was trying to understand him, okay? Na sana talagang, katulad kay Senator Bato na pinilit nating intindihin, sana sa second hearing ay magpakitang gilas muli si Senator Jinggoy Estrada because of this clamor ng taong bayan na yung line of questioning niya is attacking your personality. So, ang question, sir, ano yung that time na ini-interview at ina-atake itong mga luma mga kaso na kinasasangkutan na karamihan sa mga yun na acquit ka naman at walang conviction. Ano yung moment na yun? Dalhin mo kami doon sa moment na yun. Ano yung pakaramdam mo na isang taong lingkod bayan na gusto lamang na magkaroon ng maayos na batas dyan sa PIDEA na hindi nga dapat naglilik na mga dokumento at maayos ang kanilang pamumuno. So ano yung pakaramdam mo? Alam nyo, yung parang sabi ko nga, mukhang nagkamali ako ng mga, ng institusyon na nilapitan, para magkaroon ng pagbabago doon sa mga batas na ipinatutupad patungkol doon sa mga document security at saka doon sa mga ganyan mga classified classified documents o classified information. Sa paniniwala ko, kaya ako sumulat sa Senado ay dahil magkakaroon ng tamang kasagutan. At bilang mga framers ng ng ating mga batas o bumabalangkas ng batas, ang inaasahan ko ay magkakaroon ng matamang pakinig at aalamin talaga kung ano yung mga punot dulo o paano nangyari ito, Ngayon, ang kinagulat ko ay yung ginawang pag-atake sa aking personal na pagkatao. At nasagot ko naman na ito na-comply ko na doon sa PIDEA Recruitment Committee at sa katunayan, nabigyan na ako ng order, nabigyan na ako ng appointment para makapasok. Nagtataka nga ako, lipas na wala na rin ako sa PIDEA. Kumbaga sa irrelevant na itong mga issue na pilit nilang ibinabangon. Particular si Senator Jinggoy Estrada. Pilit niyang talagang ginagawang basihan yung aking mga pagkakaroon ng kaso o yung mga naging mga pagkakamali noon na naayos naman, na nagkaroon naman ng mga solusyon. Sa katunayan, yung sabi ko nga, natanggap ako ng PIDEA dahil nga wala akong mga pending cases, lalo na doon sa dahil magre-reflect naman doon sa service record. So nagtataka talaga ako sa kanya, ano ang motibo? Ano ang dahilan? Bakit ganun niya ako itrato samantalang mas maganda siguro kung ang itatanong niya sa akin ay yung tungkol doon sa pagbabalangkas ng batas para magkaroon ng nararapat na batas patungkol dito sa subject ng Senate hearing. Yun po. So, you know what, alam ko kasi nakikinig sa atin ng mga senador. Kahit nga yung si Bitong, inamin niya, di ba, na siya ay nakikinig. Ako, Senator Jinggoy Estrada, kung yung bunganga ko parang Armalite lang, na talagang dismayado ako sa'yo, dahil nga yun din ang testamento o testimonya o sentimiento ng taong bayan, hindi ka namin kaaway. Okay? Hindi ka kaaway ni Mr. Morales, hindi kita kaaway. We are here para ilabas yung aming hinaing. So sana as a senator, patunayan mo sa amin sa next hearing na nasa tamang landas ka. Pero Mr. Morales,
gusto kong tanungin na paulit-ulit na sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na, kung sino-sino yung mga dinadamay mong pangalan dito eh. Parang dinamay mo lang kung sino-sino. So parang ang dating sa taong bayan, nag-conduct ng Senate hearing because of gawa-gawa lang na pangalan mo na parang ang dating sa amin, si Morales ay one day, nung April tours, kailan ba? Nung April 30, before April 30, gumawa-gawa ng eksena para lang siya maimbita dyan sa Senate at nilagay ang pangalan ni Maricel Soriano at pangalan ni Bongbong Marcos. Hindi masyado nabigyan ng pansin yun sa Senate eh. Gusto ko po mag-comment kayo dito sa atin. Kasi talagang nakatutok sa atin. Ano yung gusto nyo sanang sabihin doon? Unang-una, yung sinasabi niya na gawa-gawa lang at ako lang yung nagpakalat yan. Ako yung, unang-una, wala akong mapapala dyan. Wala akong mapapala kundi kamatayan at kapahamakan. Nananahimik po ako. Itong itong mga classified documents at classified information, noon pa pong 2012 nangyari yan. Nag-umpisa po yan noong aking makunan ng statement, ma-interview yung confidential informant. Sa akin, ginawa ko lamang po yung trabaho ko. Yun lamang po, doon lang po ako. Wala po akong masama na anuman dyan dahil yung mga dokumento niya nasa opisina. Kung ako man may masamang motibo, bakit hindi noong 2016 nung tumakbo si si politician Bongbong Marcos bilang Vice President? At bakit hindi ko ginawa din yan kung talagang ako gumagawa lang para pag itong mga tao na to noong 2022 presidential election. That's true. Hindi, wala po sa akin yan eh. Ito, nagkataon lamang na ako yung nag-imbestiga niyan, ng pangyayari na yan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko, kasi meron siyang mga dalang mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder dyan sa Senate investigation? Particular na kay Senator Jinggoy Estrada. Nagtataka ako, bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang gigibain? Dahil ba ang nasasangkot si Pangulong Marcos?